ang kapartner niyang K ay K equivalent tapos naka-multiply sa total na deformation. Again ha, itong dalawang ito, ay wala, ayun. Ayun nga, ayan bumalik. Ayan, so katulad sabi ko ang kasamahan nitong total ay itong equivalent spring ito. Kaya yun ang ginamit natin. So yun yung K niya. So para saan ngayon? Ito, para saan? So titignan natin yung dalawang equation yung ito. So kung napansin nyo nga, equal yung mga deformation. O kaya ang gagamitin natin equation ay yung hindi, mga equal ito. Yun, naka-plus. So ang naka-plus ay force. At tapos yung force na yan yung papalitan natin ang galing dito sa bukslong ito. O, di yung F1, di yung papalitan nung sa F1. F2, yun, tapos yung total ay total. Ito lang dito sa tabi. So nasabi ko, yung 1 ay sa 1. So F1 ay yun, K1, delta 1. Plus, kasi ito yung plus. Yung plus. Tapos 2. O di K2, delta 2. So K2, delta 2. Tapos equals. O total force ay equal dito sa K equivalent times total deformation. Ayan. So, lahat ng itong Hooke's law in-apply dito. Tapos, ngayon, i-apply naman natin ito. Nasabi nga natin, deformation 1 ay para sa deformation 2 at sa total deformation. Okay, lahat ng ito ay ayun, 1, ito ang 2, ito ang total. Na kung saan yung tatlong yan ay pare-pares ng value. Yan, ay naka-multiply lang naman sila sa K. Pare-pares ang value, so therefore, pwede na nating cancel yung values na yan. Kasi pare-pares naman. So, nung cancel, natira ay yung K1 plus yung K2 is equals to equivalent na spring constant. O di yan yung equation para sa ating equivalent spring constant. So, paplasin lang natin yung ating K1 at K2 para makuha yung equivalent spring constant. So, yan yung para sa spring in parallel. Ang sunod naman ay spring in series. At dito sa spring in series ay hindi siya nalalayo yung ginawa natin. So, ganun pa rin. Masisimula tayo sa tulak. Tutulak muna natin tong mass na ito. Ano na rin, papuntang kanan. Tulak kung papuntang kanan. Yung mass. Tapos yung tulak ng yan ay yan pa rin yung ating total force. At yung paggalaw ng ating mass mula dito, lalakihan ko lang, sadya kong lalakihan. Or sadya kong nilakihan. Ay ito nga yan, yung total deformation. So ito yung total deformation. Nakasabay ng tulak na ito ng total force. Again nga, itong dalawang ito, yan nga yung ulit nagre-represent dun sa force at deformation. Ayan. So ito nga ulit F sub T at total deformation. Yan nga yung corresponding na force at deformation ng ating spring na to. Pagkatapos mang i-apply dun sa mass. Ito yung dalawang yan.
So yun yung corresponding force nung ipinalit nating isang spring. Na ngayon, yan. So dito ay, um, yung force naman ako magsisimula. Kanina kasi sa deformation ng simula, ngayon ay force naman, sa force naman. So ang mangyayari ay wala ako ng line na passing through dun sa ating mass. So line, ayun, nawala ulit. Hmm. Ako muna habang inaayos ko, okey naman nasusundan ako, inaayos ko 'to, hello? Nasusundan pa ako? Yes po. Sige, thank you. Kanina kaya, ayan. So minake sure ko lang na diretso. Ito, may ginawa akong line, ayan. Kung napansin niyo yung line ay tumama siya dun sa total na force. Sadya siyang tumama sa total na force kasi yang line na binuo kong yan, yan yung tinatawag nating line of action nitong force na ito. Line of action nitong force. Na ang ibig sabihin ng line of action na yan, kabanha, napansin niyo nga itong force nating total na 'to ay dito naka-apply. Take note ha, dito siya naka-apply. Pero dahil itong line of action na 'to at itong force na 'to ay dito naka-apply, puwede natin sabihin naka-apply na rin siya all throughout dun sa linyang ito. So yung tulak na 'to ng total force, yung unang tulak ay yung tulak ng total na force ay nire-represent itong line of action at ang nangyari, itong line of action na 'to ay ano na lang, basta itong line of action na 'to ay nag-pass through din niya sa mass, dumaan sa spring number 2, spring number ta's yan dire-diretso. Ulitin ko lang, ibig sabihin niya ng line of action na 'to o para dito sa total force ay, naka-apply itong total force na 'to all throughout dun sa line na yun at dire-diretso nga siya, at dire-diretso. Kumbaga kung lalagyan ko ng value na, 10 newton, so yung 10 newton ay naka-apply mula dito hanggang dun sa dulo. At itong linyang ito, 'di siyempre susundan niyo lang yung force na naka-apply, yan. So kaya papunta doon. So yan yung line of action niyan ito. So na meron sa line of action na yan, katulad sabi ko, naka-apply nga diyan sa linyang yan itong value nito, total force. Kunyari nga 10 newton, ayun. So yung 10 newton naka-apply sa block na ito. Kunyari lang naman naka-apply siya sa block, pero dahil ng itong line na ito, o di parang naka-apply na rin siya dito sa spring na 'to. Yung ano nga bang sabi ko, 10 newton. So 'di ba sabi ko 10 newton. So yung 10 newton na 'to naka-apply sa mass. At yung 10 newton din, para din naka-apply dun sa spring na ito, number 2. Kasi nga parang itinutulak siya kahit hindi nga directly, as long as nasa line of action 'tong force na 'to ay parang naka-apply na rin siya nun. Pero dito muna tayo sa pinakadulo, itong case of 1.
O para sa spring number 1, katulad sabi ko, in-apply natin itong force na ito. O, diretso tayo ha, lalagpasan natin yung block, lalagpasan natin itong spring na ito. So, diretso ako sa spring number 1. At pwede nga yun kasi nga line of action kasi. So, kasi ang characteristic nung nasa line of action yung ating force. Pwede natin lakpasan lahat ng yan, tapos i-apply natin dito. So, ang mangyari ngayon, again ha, nalagpasan natin itong block, pati yung spring na ito. Kumbaga ito, itong total na force na to, pwedeng sabihin na naka-apply siya diretso dito. At kung naka-apply itong force na to doon sa spring na ito, dito ay magkakaroon ng deformation. Hindi katulad sabi ko, lalakdawan niya to kasi yun yung force. Property. Hindi. Property kasi ng force. So, mangyari, maiipit ngayon itong spring na yan. At tawagin kong kaya nga, ito yung sa 1. Yan, delta 1. Ulit ha. No. Ito ang spring number 2 at itong block na ito. Pwede lakdawan na muna. At diretso ako ngayon dito. Yan, no. Basta yung total force na ito ay naka-apply na nga dito sa spring na ito. Kaya ang nangyari. Again ha, kunyari nga ito hindi nakakabit. So, ito mga ito, hindi nakakabit. Kaya pwede yung kasi nasa line of action kasi itong yung sa naka-apply yung total force ng spring number 1. Kaya naipit siya. Ano. Kita niyo naman turo ay papuntang wall uli. Kaya kumbaga naipit niya. Ang sunod ay ito. So ganoon din ha. Itong force na to ay naka-apply dun sa ating spring. Yan. Pwede ka natin dakdawan yung mass. Spring. At dahil gusto ko lang dito siya naka-apply, so ang mangyari ngayon, itong ground na ito, yung ground na to ay ulit-ulit na ako. Anyway, basta pag itinulak mo tong spring number 2 ng total force, ang gusto lang natin mangyari ay yung spring number 2 lang. Kasi kapag nakakabit pa rin yan, katulad nito, nakadikit pa rin yung dalawang spring na yan, ay sabay silang gagalaw. Kapag tinulak mo ito, sabay gagalaw. Ay, ang gusto lang natin ay yung deformation ng spring number 2. At pwede mangyari yun. Ang gagawin lang, ililipat mo lang itong ground na to dito. Dito siya. Lilipat mo. Yun. Ililipat mo lang. Pwede nga siya kasi dahil nung line of action na yan. Para itong force na ito, dito lang naka-apply sa spring natin. Na number 2, spring number. Andan niya, ang kailangan lang natin ay yung deformation ng spring number 2. Kasi nga pag ganyan yan, kapag itinulak mo tong K2, ay nakasalo pa nga or kaduktong niya yung K1. Kaya pag itinulak mo, di gagalaw din itong kabilang ito. So, hindi ngayon natin malalaman kung ano ba talaga ang laki ng ikinalaw ng spring number 2. So, in order na, hindi makaka-apekto yung spring number 1 to spring number 2, di ililipat natin tong ground na to dito.
O di para spring number 2 lang yung ina-apply ng ating total force. So pag in-apply natin tong total force din sa spring number 2, di yun, magkakaroon na tayo dito ng yung gagalaw ito ng deformation na pang spring number 2. Gagalaw ngayon. Ito na pang spring number 2. So ito yung spring number 1, spring number 2. So yun yung deformation ng dalawa. Sunod naman ay yung force. So para sa force ay ano na nga, yung tulak kasi may deformation o yung deformation na yan ay may corresponding na tulak doon sa spring. So balik ulit ako. So ito, in-apply natin to dito. So naipit yung spring or na-compress yung spring. Ito yung deformation niya. At nung naipit, edi syempre merong parang reaction. No? Pakontrang force kasi tinulak mo siya papasok na gano'n. Syempre, tutulak ka ng palabas nitong spring na to. So ito yung tulak palabas ng spring. At tawagin natin siyang F sub 1. Kung di man kita, edi nawan ko ng kaunti. Again, itong tulak na to palabas kasi kaya siya ah ano ba mas tama to? Kasi papuntang ano na lang, papuntang kanan. Ito, to the right ito. To the right, ito to the left. Kasi to the left, hindi tinulak niya papasok ng or to the left din yung spring. Kaya yun, nagkaroon siya ng deformation. At nung na-move yung spring, edi merong parang pakontrang force yung spring natin. Kaya siya ay may opposite in direction. Kasi itinulak kong papasok, nag-produce ng papuntang kanan, kanan na force yung spring natin. Tapos ganun din itong sa spring number 2. So dahil nga itinulak mo papasok, tandaan niya, itong ground na to ay nandito ng una. Ang purpose nga kaya natin inilipat yung ground ay para, kumbaga nga, hindi gagalaw. Hindi makakapekto yung spring number 1 sa spring number 2 in terms ng deformation. Kaya yun lang, gagalaw lang siya doon. Pero kasabay din doon, yung force na ini-exert ng ating spring number 2 ay pakontra din. Punta doon, tapos ito naman yung para sa spring number 2. Tapos ayan, pwede natin simulan na ang equation na yan. So simulan natin dun sa force. Madali lang kasi ang force kasi tandaan nyo, basta ang force ay located sa iisang line of action. Which is pinapansin nyo. Yung F1, yung F2, pati itong total force na ito ay located sa iisang line of action. Hindi nga lang basta na siya nga mismo nandun mismo. Kasi inline or parallel. Inline na lang, inline. Kasi katapat siya mismo. So inline siya dun sa line of action. Kaya lumalabas ay itong F1 ay equal sa F2 at equals dun sa total force. Again, kaya nagaganon kasi nga hindi ko lang matandaan yung exact na parang law or theory. Nalimutan ko lang yung term. Basta kapag ang forces ay located sa iisang line of action, lahat ng forces na yun ay pare-parehas ang value. Again, kapag ang force ay located sa isang line of action, lahat ng force na yun ay iisang value. Siya ay nasa line of action. Kaya ngayon, ito, naging equal ngayon yung mga force natin. Yung force 1 equals sa force 2 is equals to total force. Equal lahat siya. 1 equals to F2 equals to F total. Tapos, sunod naman ay yung deformation. Itong deformation ngayon, ayan na nga, magkaduktong na. So, hindi ko na ito ikakabit dito. At nung hindi ko na kinabit at tinutulak na natin, katulad sabi ko nga, madedeform ito. At kasabay nun, habang madedeform ito, madedeform din ito. Kasi tandaan nyo, itong deformation na ito ay galing dito sa
F total na in-apply natin doon sa kanilang spring. So, kung tinulak mo ngayon itong mass natin ito, yan ngayon ay magkasabay na gumagalaw. Itong total na to ay yung deformation number 2 at yung deformation number 1. Na yung paggalaw na yon ng deformation 1 at deformation ay exactly kaparehas nitong paggalaw ng ating total na deformation. Ganyan, total deformation nga yung mass. So kung gaano man kalaki yung minove ng ating spring number 1 at kung gaano man kalaki yung minove ng spring number 2, ito yan ngayon yung total na movement nitong mass natin. Ayan. So kaya nabuo ngayon ito. Na delta 1 plus delta 2 is equals to total. Tapos ay ang sunod ay kanina ang naka-equal ay deformation. Ngayon, ang naka-equal naman ay yung force. Ang ibig sabihin nun, ang gagamitin natin itong kabilang itong deformation. Na kung saan, yung deformation na yun, galing dito. So, ang gagawin natin ay yung delta. Deformation ay equal sa yung K pupunta lang sa ilalim, kaya force under K. Ayan nga, ito. Force over spring constant. At yan yung gagamitin natin dito. So, sabihin ganun pa rin ko, subscript, edi yan din yung subscript ng ating values na ipapalit dito. So, katulad nito. Delta 1, edi F over K. Di dapat may number sa ilalim. Tapos, sunod ay plus. Plus, ito plus. 2. Yung 2 nga pala yun, F2 over K2 equals tapos ito ngayon na, yun, yung total. Yung total deformation ngayon ito ay ito na, yan, ito K equivalent. So, total is equals to K equivalent. Sinsya kung napapatigil. Ayan, K equivalent na ang sabi nga natin ay equal nga yung F1 sa F2 at sa F total. So, lahat ng yun ay equal at kung equal, edi pwede na natin cancelin. Kasi pare-pares mo ng value niyan. Tapos pag na-cancel, mali. So, tapos pag na-cancel, edi magiging 1. So, kaya yun. So, dahil naging 1 yun. So, ito ngayon yung equation na para sa series connection ng spring. Yung equation. So, ito nga yung para sa parallel connection. Kasi ito yung para sa series connection. Okay pa ha? Nasusundan ako? Yes po. Thank you. Sunod, bago ako pumunta sa sunod, ay
Para na muna yung itsura ng equation. So kasi, yung equation na to na para sa spring ay nakukumpara siya sa resistor. Ito, makikita niyo. Na instead nga lang na equivalent or K-equivalent ay total siya. Total resistance na equivalent. Na, kung matatandaan ninyo sa series, ay pinagpa-plus-plus natin yung resistor. Hindi. Pinagpa-plus-plus yung resistance. So, ito yun. Pinagpa-plus-plus yung resistance, kaya nakuha yung equivalent nga ay total. Total resistance. So, pinag-usapan natin resistance sa resistance ng resistor. So, yung resistance ng resistor kapag series ay pinagpa-plus-plus natin tapos makukuha natin yung total. Kapag naman parallel, ang ating resistance ay kinukuha natin ng reciprocal. Ayan. Kinukuha natin ng reciprocal, pinag-a-add yung reciprocal, tapos yung sagot ay i-reciprocal ulit. Ulitin ko, kunin natin individual reciprocal ng resistor, kung ilan man yun. Pag-a-add din. Pagkatapos pag-add din, ay kukunin ulit yung reciprocal noon at yun yung value ng total resistor. Which is kung napansin nyo nga, kapareha siya ng idea dito sa dalawang ito. Pareha siya ng idea dito sa dalawang ito. Na ang pinagkaiba lang, hindi baliktad ngayon kasi yung parallel ay parang series na resistor at yung series ng spring ay parang nakaparallel na resistor. Ito yung kabaliktad. Yun yung para sa equation na equivalent. Tapos, ay kung, katulad na sabi ko kanina, hindi siya pang dalawahan lang, yan nga ay pwedeng higit pa sa dalawa. Pwedeng tatlo, apat, basta walang limit yan. So, pwedeng sobrang dami na yan. So, ang gagawin ay, itong may total, lahat ng total na to, kasama na doon yung k-equivalent ay hindi nyo papaltan yan. Hindi mapapaltan yan. Ito ay, ito lagi yan. Total at equivalent. Tapos titignan nyo ngayon yung left side na ito. Kunyari ito, itong force na ito. Tandaan nyo ha, ang sabi ko dito ay hindi tayo limited sa dalawa. So pwedeng tatlo, apat, or higit pa yung spring natin. So yun nga no, ang gagawin ay hiwalay itong total. Tapos titignan nyo yung nasa kabilang side, itong ano ba to, left side, ito, yung left side ng equation. Itong right side, lipat pa kay man. So ito, tapos titignan nyo lang yung pattern, katulad nito. F1 plus F2, so ito ay itutuloy natin, pagpaplasin lang natin sa plus F3 plus F4. And so on. Kasi nga, ayan, kita nyo naman sa sura, ang pattern ay pagpaplasin. Ay F4. Ayaw. Ayan. Ayan, basta tapos plus, tapos diretso pa. Ang sunod ay ito. Pwede nga pala yung pattern. Okay. Kasi na-apply na natin. So, sunod naman yung pattern nga. So, dito, kapag mayroon pa tatlo pa, apat, or basta maraming pa, ang pattern nga ay equal. So, pinag-equal mo naman. So, equal sa delta 3 equals to delta 4, etc.
Basta kung meron mang ilan, edi yan. Tapos pagdating naman sa spring constant, ayan, plus lang. Pagpa-plus lang natin. So, ganun lang yun. So, plus K3 plus K. Tapos, pag ganun din yung kabila, katulad ng sabi ko, yung mayroong total, pati equivalent ay hindi niya papakilman yun. No, hindi niya dadagdagan, hindi niya babawasan. Yan, yan. Pero yung kabilang side ay kung ang pattern, yun ang susundin. For example nga ito. So, equal. So, i-diretso na yung pag-i-equal niyan. Equal sa F3, equal sa F4. O, tapos sunod ay yung deformation. Ayun. So, kaya pagpa-plus lang natin yung deformation 3. Tapos, plus deformation ng 4 and so on. Basta tutuloy nyo na yung pattern nito ngayon. Plus, plus, plus lang. Plus, plus, plus lang. Tapos pagdating naman dito ay i-reciprocal nyo muna bago nyo idagdag. So dito ay dito naman ay itong i-reciprocal natin. So 1 over K3 plus 1 over K4. Kung ilan man yun. Tapos, ito nga hindi, sadya itong 1 over. So, plus 1 over KT, 3 plus 1 over K4. May plus lang in case na may idadagdag pa. So, yan yung meron sa compound system. Tapos, sunod ay ito. Oops. Ano ba ito? Ayan. So, kunyari ay walang nakita. Kasi pag mayroon tayong mga sample system, katulad nito. Ito mag no. Ang kulang-kulang dito ito. So, dapat yung letter M, yan nandyan, located yung mas sa gitna. Yan, dapat located yung mas sa gitna. Dito naman ay nakabitin naman. Ito muna palang kabila. Ito. So, dito sa compound system na to,
Na matapos na rin. Ayan. So, ang kulang-kulang dito sa drawing na 'to ay yung location ng mass kasi walang mass kasing nakalagay. Ang ginawa ko na lang ay pinatong ko yung mass dun sa gitna, ayan, kaya L at L. Kasi nga tatandaan dapat ay nasa gitna yung pinaka-source ng force or deflection. O tapos nasa gitna rin nakasalo itong spring na. Tapos ang dagdag pa kasi dun sa kabila, ayan. Sa kabila kasi ay ayun gano'n pa rin, nasa gitna, pero instead na nakapatong dun sa, simply supported beam yung mass, nakabitin na ngayon siya dun sa spring. Ayan, so kita niyo nakaduktong yung mass dun sa spring. Pero pagdating kasi dito, ayan, hindi siya naka-hang, siya ay naka-constraint, ayan, meron ditong ground. Pinipigilan niya yung ano, yung paggalaw nung, cantilever na naman, yung simply supported beam, yan. Kaya may ground dito. O di yun ang ano natin, ayan, dalawa. Tapos kailangan nga nating malaman kung anong type ng connection. Kung anong type ng connection meron tayo, kung tayo ay merong parallel or series connection. At para malaman yun, edi deformation lang. Kahit deformation ay makita natin. Kasi kahit paano kasi dun sa deformation, dun sa tatlo, tatlo meaning yung K, yung force, at yung deformation. Yung deformation kasi ang pwede nating ma-inspect. Kaya sa deformation tayo. At para magkaroon ng deformation, edi ang gagawin natin ay itutulak natin pababa ulit itong mass nating ito. Tutulak natin pababa. Pag tinulak natin pababa, syempre gagalaw yung mass. At tandaan niyo, pag gumalaw yung mass, yan nga yung total na deformation natin. Yung total deformation. Sunod ay nakapatong yung mass dun sa simply supported beam. So, ang mangyayari, dahil nga tinulak mo yung mass, ay nakapatong nga siya dito sa beam. So, ang mangyayari, magsasag. Yan, yung parang gaganon. Gaganon yung ano. Ayun nga, basta tanda ko yung sag yan eh, magsasag. Yan, kumbaga lulundo. Lulundo yung simply supported beam. At yung paglundo ng simply supported beam, edi yan yung, muna, ayusin ko lang, napasobra yung pagbaba. Ayan, pinilit. Isa pa. Ayan. So, yung paglundong yan yung ngayon yung corresponding deflection ng ating beam. Yan. So, deflection, delta rin ang deflection, simply supported na lang. So, yan yung para sa simply supported beam. Tapos, dahil din yung spring ay nandoon sa ilalim ng simply supported beam, at siya nga ay, kita nyo nga siya ay may constraint, ito, may connected sa ground. So, sabihin, mako-compress or may ipit din yung ating spring kung gaano mang kalaki yung ibinaba ng ating simply supported beam. So, ito din yung deformation ng ating spring, SPR, para sa spring. Na kung saan, kapag pare-parehas nga yung total at yung individual spring deformation pa. Ulitin ko, pag nga pare-parehas yung total deformation at yung individual deformation ng ating spring, itong ang tatlong ito ay hindi pala, yung spring at yung simply supported beam ay parallel to each other. So therefore, ay parallel. Kasi nga ang nagsasabi, ito nga yun. Kung babalikan natin equation under parallel, kailangan nga ang deformation ay pare-parehas. At yung nagawa ko nga natin kanina ay pare-parehas. So parehas yung total, yung simply supported beam, pati yung sa spring. At dahil pare-parehas yan ng values, so therefore yan ay parallel ang connection. O tapos sa kabila naman ay ganun din. Yung nga lang, instead na itutulak pa ba, ay hihilahin lang natin pa ba.
Yan. So hilahin natin pababa yung mass. O di pag gumalaw yung mass, magkakaroon tayo ng deformation ng mass. Na ngayon, pag tinignan nyo yung configuration, or specific nga ito, kaya may pula dyan. Kasi nga yung pulang yan, dyan nga magkaduktong yung ating dalawang spring. Na kung saan, yung isa ay hindi naman connected sa ground, connected naman siya sa mass. Pero ito, connected din sa simply supported beam. Kasi yung simply supported beam ay connected sa ground. Kung saan nga, itong mismong pinagduktungan na to ay independent doon sa deformation ng ating mass. Kanina kasi, ito rin yan, kaya may tuldok din pula doon kasi nga, dyan magkaduktong yung ating simply supported pati itong spring. Ito. Pero kung napansin nyo, yung paggalaw niya po ba ay dictated noong total deformation ito. Kasi nga nandun siya sa diretsong ilalim yan. So, yung tuldok na to ay diretsong ilalim. Pero itong tuldok din ito, pag tinignan natin ngayon dito, siya ngayon ay independent doon sa total deformation. At pag nga independent yan ngayon ay series connection, which is katulad nito ito. So kung napansin nyo, linisin ko lang ng kaunti. Katulad din kanina, nung tinulak natin itong mass na to, kung tinulak na yung mass, nagkaroon dito ng total deformation. At kung napansin nyo, total deformation, itong tuldok na to, kahit ito yung nag-move na, ito yung may free pa rin na gumalaw ng kanya. Ito, free pa rin gumalaw ng kanya. So, pwedeng nandito o nandito. Kumbaga hindi siya katulad nung sa parallel na connection dahil nga sa lain nandito lahat. O di pantay-pantay lahat sila. As in, restricted masyado sila ng total deformation. Ito nga yun. Yun ang pinagduduktungan, hiwalay. At ito nga yung nangyari dito. Kaya itong connection na to ay series pa rin. So therefore, ito ay series connection. So, ito yung series, ito ay parallel connection. Okay pa, nasusundan ako? Yes po. Okay, thank you. For the sake na rin ng time, kasi baka ako'y mabitin sa kalating oras. Kaya instead na magsisimula ako sa fresh na problem, ito, may handa naman ako ha. Handa naman. Kasi yung kopya. Ayan. Marami naman akong kopya. Marami na akong kopya ha. Pero 12:30 na kasi ito. 12:30, 2:30 na kasi. So, for the purpose ng time, ay pakita ko na lang sa inyo yung solve na. Para hindi ako nagmamadali na lang ng sobrang. Siguro ano na lang, i-redraw ko na lang siguro ito para ma-explain ko man lang yung drawing. Pero yung sulat na to ay ito na lang itong kompleto na ito. Ang papakita ko sa inyo. Okay. So, meron nga tayong spring. Meron tayong weight, ito, yung 4 pound na weight na nasa frictionless na surface. Ito, frictionless na surface. Tapos may value yung K1 at K2 na 1.5. Meron tayong K1 at K2 na 1.5 at 2.5 pounds. Tapos, itong weight ay minove ng 3/4. Tapos release from rest, pinapaharot yung value ng period, pati yung velocity as it passes through.
the equilibrium position. So, ito muna, drawing muna. So, katulad sabi ko, tingnan muna natin kung ano to. Siya ba ay spring mass model? Yun ang tawagin tanong, siya ba ay spring mass model? At para nga masabing spring mass model, nabanggit ko naman yung tatlong criteria. So, kailangan may spring, meron naman. Kailangan may mass, meron naman. Yun nga lang ay weight. O kaya yung naka-weight kasi nga ito ay pound, pero yan pa rin yung source ng mass. At yung patatlo ay kailangan nga ang movement ng ating mass or weight ito ay linear o straight line. Which is nga naman kasi nga nakalagay naman dito ay frictionless surface. Ito nyo naman yung surface ay flat. O yan. So, pasok lahat sa criteria ng spring mass model. So, ang treat natin dito is spring mass model. Tapos, kung napansin nyo kasi rin, meron ditong 3/4 inch, pero walang direksyon. Yan kasi dapat may direksyon kasi nga yan ay X. Direksyon. Ngayon, kung napansin nyo, naka-horizontal na lang. Naka-horizontal yung movement ng ating mass. At kaya mahalaga yung kasi nung una na itinuro ko sa inyo ay nakaganito yung ating, yan, nakaganyan yung ating spring mass model. So either ito, nakabitin, ito yan. Ito nga yung ground sa taas, nakabitin, yung spring mass model or nakatayo. So, ito yung nakatayo. Nandito sila rin yung spring, tapos nandito yung mass. Tapos siya yung At pag kasi ang movement ng ating mass doon sa spring mass model ay vertical. Ito ay movement niya ay vertical. Kahit walang sinabi doon sa problem, ang direction lagi dito na pababa ay positive. Kahit walang sinabi sa problem ha, dito. So, kahit walang sinabi, basta ang ating spring mass model ay ito, naka-orient ng vertical, laging pababa ay positive. Again, yung pagiging pababa ay positive, kasi kahit hindi sabihin sa problem, yung kasi automatic para sa spring mass model. Pero paano ngayon pag ganito? Naka-horizontal na nga siya. Saan ngayon yung positive na sinasabi ko kanina? Kasi kanina nga ay, so ko pababa ay positive. O nasan ngayon ang positive? Pagdating kasi dito, or sa spring mass model na naka-horizontal na yung orientation, ang mangyayari ngayon ay it doesn't matter na ngayon yung positive direction. Hindi katulad yung nakatayong ganyan, kailangan pababa ay positive. Kailangan nga ipababa ay positive. Pero pag nakiga ng ganyan ng ating spring mass model ay any direction will do. Yun na lang. So, kailangan pa rin mag-indicate ang direction pero hindi siya katulad nung sa nakatayong spring mass model. Lagi tatandaan na ay pababa ay positive. So sa meseta, ito ay pwedeng papunta doon ay positive. Pwede rin papunta dito ay positive. Okay? Kumbaga wala na siyang specific na direction na kailangan ay positive. Pero syempre, kailangan niya pa rin i-declare kasi para later on, habang nagko-compute tayo, in case na may negative na lumabas, alam natin kung anong gagawin. Kasi properly declared naman kung ano ang positive direction. Ganun ang gagawin ngayon dito. So, i-indicate natin dito yung positive direction. So, usually, ang ginagawa dyan ay lalagyan ng vertical line kung nasan yung mass. Tapos may arrow. Tapos, para maliwanag, yan yung X. Sabihin, papunta dito, papunta doon sa kanan, bale. Punta doon na direction ay positive. Then, pag papunta dito, edi negative. Tapos, ay pakidagdagan yung problem natin na ito, sisingitan natin ng initially, na para lang maliwanag yung initial value. Ito, the weight is, ito sisingitan, the weight is initially. Yan. So, the weight is initially
release from rest when when it is, ito din 3 ports, sa susunod ko na lang papalitan. Pero kailangan kasi for consistency lang naman. So for consistency ng ating buong solution, edi gagawin ko tong 0.75 sa susunod. Pero sa ngayon, dahil siya 3 ports, DI ng 3 ports. 3 ports. Tapos, yan ay X pa din. So kailangan ay maliwanag kung saan ang direction nito. Kasi walang direction. 3/4 inches lang siya. Tapos walang direction kung to the left or to the right. So ang gawin na lang natin, isabay ko na dito para positive ito. Kaya ito ay lalagyan ko ng to the right. So sige tayo ng 3 inches to the right from its equilibrium position. So para may direction lang tayo. 3 inches to the right. So para masunod itong positive direction niya ng equilibrium position. Hindi pa nga pala tapos kasi kailangan kong ma-explain kung paano nangyari ang connection. So, sige, ito na lang. Ito na lang, pakita ko na lang. So, syempre yung given nga natin ay yung 4 pound na yon, tapos yung dalawang spring natin na 1.5 at 2.5. Tapos ito nga yun, 3/4 inches to the right. Na-indicate naman. Tapos pinapahanap yung period ng vibration at yung velocity when it is at equilibrium position. Ayan. So, katulad sabi ko, spoiler. Ang gagamitin nga natin ay square root of K over M. Kaso nga, ay dalawa yung spring. O di kaya kailangan natin kunin yung kanyang equivalent na spring constant. Na pag sinabi equivalent spring constant, instead nga na dalawa, yung ating spring ay isa na lang. Instead na dalawa, yung ating spring ay isa na lang. Kasi itong K-equivalent na to, ito yung gagamitin natin para sa spring mass model. So, tanong ngayon, para natin gagawin isa ito? Di para maging isa, kailangan natin alam kung paano nga magkaduktong ito. So, paano malalaman yung para sila magkaduktong? Yung katulad ng ginawa natin kanina, itutulak natin ng kaunti yung ating mass. No, wait. Mass or weight. Basta ito, tutulak natin ng kaunti. So, pag tinulak ng kaunti, ay itong side na ito. Itong side na to ay mag-move mula dito, papunta dito. Mag-move yung side na to mula dito hanggang dito. At tandaan nyo nga, yung movement ng mass, yan nga ay palaging total deformation. Mas na gumalaw yung mass, yan nga yung total deformation. Sunod, kita nyo rin naman dito sa dalawang linyang ito, nandito nga yung ating spring number 2. Sa may salita, yung ating ang weight ay ito, nag-move nga siya na pupunta doon. So, mangyari, mayroon pa ditong constraint. So, mangyari, maiipit yung spring natin ito. So, pag naiipit ang spring, ito ngayon yung kanyang deformation ito. Ito yung kanyang deformation number 2 para sa spring number 2. So, deformation number 2 para sa spring number 2. Pero hindi pa natin pwedeng sabihin kung ano man ito kasi kahit ito equal, dito pa kasi yung spring number 1 hindi nga natin alam kung yung deformation. So, paano ngayon ito? Spring number 1. So, ang gagawin ay hindi, So, ang idea nito ay yung weight na ito o basta itong box na ito na nagre-represent sa ating weight ay hindi magbabago ng size habang siya gumagalaw. So, ganito siya layo. So, habang siya nag-move back and forth, hindi magbabago ang size niya. So, ganito pa rin ito. So, mula dito hanggang dito ay same distance. So, ngayon, nag-move siya pupunta doon. So, ito, lilipat doon. Itong weight na ito, mag-move pupunta doon. Na ang nangyari, itong side na ito,
Ito nga yung initial nating position nito. Ito nga, ay gagalaw ngayon ng ganito kalaki. Na itong laking ito ay kaparehas nitong total na ito. Kasi nga, isa naman yung weight na yan. Width. O basta itong dimension na to. So, isa naman. Hindi man siya na-stretch or na-compress. So, ito ay yun. Kung saan itong dalawang ito, tama naman kasi nga kung gaano kalaki yung i-move nitong side na to, yun din i-move ng kabilang side para nga squarado. Pero yung ating deformation para sa spring number 1 ay ito ngayon kasi nag-move ito papunta dito. Kumbaga dito nahila. Ito ngayon yung deformation ng spring number 1. Okay? Na in terms ng length or yung mismong value ay pare-pares lang yung deformation 1, deformation 2 at yung total. So in terms ng value, kasi pag tinignan nyo naman yung mismong direction ng deformation, ito kasi ay papasok, kumbaga pa-compress. Pa-compress. Pero ito, sa pahaba. Sa pahaba. So dito ay humaba, dito ay humikli yung spring. Pero ang kailangan kasi lang talaga natin ay yung laki ng iginalaw or yung deformation. It doesn't matter kung sa pahaba or sa pa-compress. Basta ang mahalaga lang ay yung mismong value lang ng deformation, yung numerical value ng deformation. At ito ang deformation 1 ay equal na sa total at ito, deformation 2 ay equals total. Siyempre, itong dalawang ito ay pares minsan ng total. So, yun ay equal. So, ito equals doon at equal dito. At kapag nga pare-parehas ang deformation natin, so therefore, ang ating spring ay in parallel connection. Kaya naka-parallel connection. Tapos sabi nga natin, ang parallel connection na ito, pag-a-addin lang natin yung individual spring constant. Kaya ayan. O kailangan maliwanag itong parallel na. Kahit hindi nyo nalagay ng explanation. O kahit yung simpleng ganito lang na therefore parallel, okay na sa akin. Dahilan kasi ay para at least may context kung bakit ito nagkaganito. Baka naman series tapos ito yung ginamit ninyo. So kahit tama ito, ay mali ito. So, diba, parang hindi consistent yung isinulat mo dito, isinulat mo dito. Okay? So kaya kahit ganito lang yan, therefore parallel, pwede na yan. Itong drawing na to, pwede ngang wala na to. Itong drawing na tong ginawa ko. Ito. Okay? So dinrawing ko lang to para ma-explain sa inyo kung bakit naging pares yung kabila sa kabila. At tandaan nyo nga ha, magkaiba ang direction ng deformation ng dalawa. Ito ay pa-compress, ito ay pa-stretch. But still, ang kailangan ay yung numerical value. Hindi kung pasaan yung deformation. So, parallel. Kaya pinag-plus natin yung ating spring constant na dalawa, kaya naging 4. Kasi yung 4 nga yan ginamit natin sa square root of k over m. Ang k nga natin ay 4. Pero ang nakadivide kasi, parang malabo. Slamin ko lang. Anyway, so, itong denominator na to, kaya nagkaganito kasi bumalik tayo dun sa weight. E di katang weight nga ay weight, hindi naman mass. Ito ay mas ang kailangan. Ito ay weight. Kaya pagdating ngayon dito, yung weight na 4 kilogram ay divide by 32.2. Divide siya by 32.2. So kaya ayan yung ating omega n. Tapos yung period nga ay 2 pi over omega n. Kaya mabilis lang to. No? 0.3196 seconds. So galing dito. So may random. 3196 seconds. Sunod. Ang sunod ay velocity ang hinahanap at equilibrium position. At ang ibig sabihin ng equilibrium position ay hindi pala, kumuna. Mamaya pala equilibrium position. Ang kailangan muna natin ay itong kung paano kunin yung
velocity. Para makuha yung velocity, di kailangan ng hindi, ito na nga, yung velocity, yun nga, ang velocity kasi, ang equation niyan ay may C1 at C2, yung kasi gusto kong explain. So, ang velocity kasi ay mayroong C1 at C2. So, may C1 and C2. At para makuha ang C1 at C2, kailangan natin ng initial value. Ayun. Kaya nga nalagyan ko ng word na initially para maliwanag na ito yung initial value, time, tapos equilibrium position. O dito ngayon yan. Ito ngayon yung initial value. So, time nga equal to 0 kasi nga initial. Ang velocity ay equal to 0. Pero yung x na, ayun nga. Kaya kasi nung sinalatan ko or siningitan ko ng to the right para maliwanag kung anong direction niya. At ang to the right nga ay positive kasi nga yun ang dinraw natin dito. Napupunta doon ay positive. Kaya yan ay positive ito. So yan yung value natin. So proceed ngayon tayo sa pagkuha ng C1 and C2. So C1 ay the x muna. So x equals to C sub 1 sine omega nt plus C sub 2 cosine omega nt. Na yung x nga ay 3/4. Tapos yung C1 at C2 ay mamaya pa natin kukunin. Pero may kailangan natin yan ay yung omega nt at omega nt. At sinubstitute ka lang ng values. So ito nga yung 3/4. At tapos sinubstitute na natin ng time ng 0. 0 at 0. So ito ay 0 na. Kasi ang time is 0. Ganun din ito. O naman. So ito ay 1. Ito, yung buong cosine na ito ay 1. So, ang mangyayari, ay C2 na lang, tapos yung kabila ay 3/4. Ayan. Or ang C2 ay 3/4. Yung isa ay 3/4. Ayan. Yung C 3/4. Kasi dahil yung isa yung cosine. Yung C2. Tapos ano na yung velocity? Velocity ay, ito. Velocity ay omega n c sub 1 cosine omega nt minus omega n c sub 2 sine omega nt. So, ang mangyari ngayon, yung velocity nga natin ay equal to 0. Kaya pagdating dito ay 0 siya. 0 at 0. Tapos, sunod ay mangyari ay penalta natin itong velocity na 0. Tapos, sinubstitute yung time ay equal to 0. Cosine of 0 ay 1. Sine of 0 is 0. So, kung ito ay 0, so wala na ito. Ito din ay 1. Kaya ito na natira. Kaso equal na to 0. So, 0 equals to omega n times t sub 1. Kaya 0 na siya. Tapos, pag nakuha nga ang C1 at C2, babalikan natin tong general solution natin ito. At sasubstitute natin lahat-lahat kasama ang C1 at C2. Tandaan na ang C1 ay 0. So wala na to. So kaya C2 na lang i-drawing mo. Isusulat natin. Ang C2 nga ay 3/4. Tapos yung omega n ay ito. Ito ang omega n. So ito yung omega n. Ito yung 3/4 na C2. Okay? Tapos, dediretso na tayo sa kailangan natin. Kailangan natin ng velocity kapag dumaan na nga sa x equal to 0. At tandaan ulit ang C1 ay equal to 0. Kaya ang nangyari, yung equation natin ito ay ito, itong first term na ito ay
Zero na kasi ang C1 ay zero. O di kaya C2 na lang yung sinulat. C2, cosine omega n. Wala pala. Ito kasi, kasi x equal to 0, so technically, pwede natin itong i-substitute doon. Basta hanapin yung value ng t. Pwede naman. Pero, ano na lang, o ano na lang ito, basta ito mas madali kasi itong sulatin. Ito kasi 3 parts. Lalo na yung omega n. Omega n. So, omega n. Okay? O, tapos sabi nga natin, ito nga pa yung sulat natin una. Wala pa itong equal to 0. Kaya nagkaroon ito ng equal to 0 dahil ng x equal to 0. So, x equal to 0. So, x is equal to 0. Kaya itong buong equation na ito ay nag-equal to 0. Hindi, ayan na. Tapos, dahil siya equal to 0, pwede natin i-divide lahat ng both sides ng c sub 2. Okay? So, lumalabas ay omega nt is equal to 0 or ang kailangan nga natin yung product ng omega nt total ng denominator t na kailangan natin. So, omega nt ay equal sa r cosine ng 0. Okay? Ngayon, yung r cosine ng 0, kapag in-apply natin sa calculus, antay, nasusundan pa ako? Alam Yes ko medyo po. mabilis. Ayan, sige, thank you. Yan. So, r cosine ng 0, r cosine ng 0 ay antay. Degree. Mas madali lang kasi intindihin kapag degree. Ayan. So, kung napansin nyo, r cosine ng 0 ay 0. Kung saan, ay, yun, 90 degrees. Pero bago natin to palta ng 90 degrees, degrees yan ha, degrees. Pero bago natin to palta ng 90 degrees, balik tayo dito. Cosine equal to 0. Na babalikan natin ang ating trigo. Ito, sabi natin sa trigo ay Sokotowa. Sokotowa, trigo. Na Sokotowa, o ko. Hindi pala, so ka. Ka pala, sorry, ka. Ang ka ay cosine is equals to adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. At gusto natin itong i-plot, wala pa kasi itong katabi. So gusto natin itong i-plot sa basta yung ito. Gusto natin itong ma-plot itong adjacent over hypotenuse sa Cartesian plane. Kaya nangyari, mag-introduce ngayon tayo na pang adjacent na hypotenuse. Kumbaga kung tatandaan nyo sa trigonometric function, yung trigo kahit nung tayo ay nag-solve ng basta yung yung opposite over adjacent hypotenuse. Kung i-convert natin sa Cartesian plane, di ayan yung adjacent, yung adjacent ay x. Which is x nga. Tapos ang hypotenuse, yan ngayon yung radius. Yung radius. Hypotenuse sa radius. Na katulad din sa tangent, ang tangent kasi ang may dala lang ng direction ay maalin sa opposite at adjacent. Yun lang ang may dala. Kasi yung R, yan kasi direction na. Wala talaga yung direction. Basta, walang direction. So basta yung point na pinag-uusapan, diretsong linya yan sa papuntang origin.
Kaya ganun gagawin natin ngayon. Tapos equal nga siya to 0, kaya ang adjacent, tama, adjacent. Yung adjacent natin ngayon or itong x ay equal yun to 0. So kung equal to 0, di ano na lang, ang gagawin natin ay ipa-plot natin siya using yung equation natin ito na ang x ay 0, tapos ang r ay basta siya ay ano, line lang. Wala siyang direction. Kaya sa nangyari dito. Yan, may Cartesian plane. Wala tayong horizontal movement kasi nga yan ay 0. So, ang adjacent ay equal to 0. So, ang x equal to 0. So, hindi tayo makaka-move ng pakaliwat pa kanan kasi nga x ay 0. Pero, yan, merong r sa ilalim. Ang r nga ay yung layo. O yung kumbaga hypotenuse. So, kaya yun yung may linyang pataas na at linyang pababa. Ang kailangan na lang natin ay yung x or yung adjacent ay equal to 0. So, ito na mismo yon, tapos pataas. At yung pataas na yun nga yung 90 na nakakompute natin na yan, buhay pa. So, cosine of 0 ay 90 kasi ito yung line na yun. 90 degrees. Yan. Ito. Pero kasi, mayroon pang isang angle. At yung isang angle na yun, mula dito sa positive x-axis, ay ganun, ayan. Or 270. So, sa may seta, dalawang value nito. Isang na-compute natin sa calcu na 90, katulad na napansin nyo. At mayroong isa na hindi basta-basta namalabas sa calcu, kundi yung 270. Kahit equal check natin ngayon, ang cosine ng 270 ay, ayan na, 0. So, ang cosine 270 ay 0. Tapos isulat ko ulit yung kanina 90. Yan. So, 0 din. So, dalawang value ng 0 natin. Na isang alang lagi yung pinapakita ng arc cosine natin. 90 lang yung malapit. Pero yan talaga yung dalawang value. Isang 90, isang 270. Okay, paano susundan? Ang aking pinagsasabi dito? Bago ako magdire-diretso. Opo. Sige, thank you. Sunod, sa sumiseta, dalawa ang value nito. Ang arc cosine ay 0. Yung isa nga ay, kamo na, hindi, basta nasabi ko naman na isa ay 90 at yung isa ay 270. Kaya gusto kong ibalik yung calcu kasi dapat ang calcu ay ibabalik natin sa radians mode. Tapos mag-arc cosine ako ng 0 ay naalala kong ganito nga parang lumalabas. Pero yung iba kasi ay malamang ay nakaganito, no? Naka pi over 2 ang 90 degrees. Tapos ang 270 ay 3 pi over 2. So yan yung dalawang set ng solution natin. Itong pi over 2 at isang 3 pi over 2. Na sinimulan sa pi over 2 na radians. Ito nga yun, ito nga, yung omega nt, ito na nga yun. Kumbaga, dalawang value ng cosine theta. Arc cosine pala, sorry. Arc cosine ng 0. Dalawang value, isang pi over 2 radians at isang 3 pi over 2. Na pag ginamit nyo na i-calcu, isa lang yung nakukuha nyo. Yung mas maliit. Ang dahilan kaya parehas natin kinuha kasi wala namang in-specify doon sa problem kung anong kukunin. So technically, pag ganyan walang nakalagay, di kukunin lahat. Kaya kinuha natin lahat ng possible na value. Yan. So isang pi over 2 at isang 3 pi over 2. Sinimulan sa pi over 2, katulad ng sabi ko, equal ngayon sa omega nt. So kaya din-divide by omega n, yung 2 pi. O di yan yung ating time. Yan, yun yung time. Tapos, ang nangyari ay babalikan natin yung equation ng velocity. At ang gagawin ko na lang, since 0 naman yung C1, so itong book ito ay 0. So kaya nagkaroon ng negative, ayan. Negative omega nc sub 2 sin omega nt. Huwag kakalimutan yung negative. Pero yun yung para sa velocity. Tapos negative nga talaga yan. Negative, ay indicate nga natin na papunta dito ang positive. So therefore yan ay kontra lang. Kaya to the left.
Ang velocity natin ay 1447 to the left. At tapos i-evaluate naman natin yung omega nt is equals to 3 pi over 2 radians. Ito siya. Yan. Ito ngayon naging 0.2239. Tapos sinubstitute natin ito. Doon sa ating values. Kaya, ayan. Sagot. Tapos walang symbol na nakalagay. Kaya pag walang symbol, edi kasabay nga lang or to the right. Kasabay lang ng direction yung indicate. Tapos, bago ako matapos, ay hindi kayo nagkakamali ng tingin, magkapares talaga ang value niyan. Kaya magkapares ang value kasi pares naman silang nasa may equilibrium position. Tandaan nyo lang, ito yung mas maaga kasi 0.07, mas maaga ang time nito kaysa dito. Ito nga ay 0.23 na. So late na ito. Ito ay 0.07. Ito ang unang mangyayari, kumbaga. Which is tama kasi, ito nga yung ating weight na yon, itinulak nga natin papunta dito, sabi nga natin, ayan, to the right. Malit na lang. So, tulak nung ganyan. So, ang mangyayari nga, pag bumalik siya dito, siya ngayon ay may velocity papunta doon. Or to the left. Yan. Yun ang nalagyan natin dito, to the left. Kaya ito, okay. So, tinulak na ganyan. So, yung unang dadaanan niya sa sentro, sa equilibrium position pala, sorry. Nandito pala ang pangalan. Puntaan niya na equilibrium position, ay to the left, tapos lalagpas yan, tapos babalik. O di pagbalik niya ito the right naman. O, kaya nandito yung to the left, kasi yung isa ay to the right. Pares talaga ang value niya. Okay? O, any question regarding dito? Sabihin niya pag nakuha na ng screenshot. Hello? Okay na po. Okay na. Sige, thank you. Tapos, dahil dito na, dahil sa mesa tayo tapos na yung chapter na pinag-uusapan natin. Ulitin ko lang ha, pantay na lang din, pasensya kung nagtatagal. Pero pantay na lang ng solution nito. As in, ibibigay ko sa inyo na solve na siya para may pag-aralan kayo dito at dito. Tapos, at dahil nga tapos na siya, yan, tapos na, edi gagawa tayo ng problem set number 2. Ay, gagawa ng problem set number 2 ha, yung under na equivalent system, at ipapasa siya sa week 11 bago tayo mag-quiz. Ulitin ko ulit ipapasa siya sa week 11 bago mag-quiz. Narinig ako sa problem set number 2? Yes po. Ayan.